Sa eroplano na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin siya at dalhin pa Netherlands nitong Martes. Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po. Ito po ay, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Hindi masabi ni Castro kung magkano ang nagastos ng gobyerno sa chartered flight. Pero ang malinaw, walang gastos ang gobyerno sa pananatili ni Duterte sa The Hague. Dahil lahat daw ng kailangan ng dating Pangulo doon, manggagaling na sa sarili niyang bulsa. Nangako naman ang palasyo na titiyakin nilang magiging patas ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Pero susunod daw sila kung mag-issue ang ICC ng cease order sa mga ari-arian ng dating Pangulo. Basta siguruhin lang na wala itong nilalabag na batas. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Kasabay nito, itinanggi naman ng Malacanang na demolition job ang pag-aresto kay Duterte. Taliwas yan sa paratang ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh. Nilinaw din ng palasyo na walang ginagawang loyalty check ang Pangulo sa Philippine National Police. Sa kabila yan ng maugong na usapang marami na ang nagbitiw na pulis dahil sa pagkadismaya sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gitong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News. Nahabol ng mga Nitong weekend, umugong ang balitang may inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity sa war on drugs. Lalo pang kumalat yan dahil tiyempong nasa Hong Kong ang dating Pangulo. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga OFW doon, iginiit ni Duterte na ginawa niya lang ang nararapat para mapanatili ang kapayapaan sa bansa nung termino niya. total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagbago ang posisyon ng gobyerno rito. Wala silang planong makipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan ang request sa Interpol, tutulong daw ang pamahalaan. Dagdag pa ng palasyo, mukhang handa naman si Duterte na harapin ang ICC. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. Kung magkaguluman kapag inaresto si Duterte, handa rin daw dyan ang Malacanang. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Sabi naman ng PNP, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa arrest warrant laban kay dating Pangulo. Hindi rin daw totoo na may ibang warrant of arrest na hawak ang pulisya laban kay PRRD. Bukod dyan, itinanggi rin nila ang ulat na inihahanda na ang aabot sa 7,000 pulis para tugisin at arestuhin si Duterte. Ang ating pong magiging basehan po dyan will be the action to be undertaken by the Interpol if there will be request for police assistance in implementing these warrants po, then the PNP is obligated to honor that obligation under the principle of reciprocity, sir. Sinigundahan ito ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Dahil miyembro ng Interpol ang Pilipinas, obligado raw tayong sundin kapag hiniling nilang arestuhin si Duterte. Ganyan din ang nangyari noon nang hulihin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Indonesia.
whether nasa Pilipinas siya or sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hiniling na mag-cooperate para hulihin ng isang tao na wanted sa Pilipinas. Kung totoo man daw ang arrest warrant, malamang ay didiretso na sa Office of the President ang kopya at hindi sa Department of Foreign Affairs dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Tumanggi namang magkomento ang ICC tungkol dito. Mahalaga raw ang confidentiality para protektahan ang integridad ng investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng biktima at testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.